Hi guys! In this video, kukwento ko sa inyong first ever credit card experience ko. Kung paano ako na-approve, ano piling gamitin ito for the first time, at syempre, kung paano ko binabayaran ng bill para iwas utang. To be honest, dati akala ko sobrang hirap kumuha ng credit card. Para bang for big earners lang siya. Pero later on, na-realize ko na okay naman pala talaga, basta marunong kang mag-handle. Kaya ako nag-apply, gusto kong mag-try ng adulting life para din mag-build ng credit history at of course, para may backup din in case of emergencies or online payments. Like, syempre, let's be honest naman, kaya din naman tayo nag-apply ng credit card is para may pang-backup tayo na for payment sa mga luho natin or pangbayad sa mga electricity or bills o di kaya for groceries. Ano nga ba ako nag-apply ng credit card at paano yung approval process? Nag-apply ako ng credit card directly sa Eastwest website. Super simple lang ng process. Fill up lang ako ng form, upload ng valid ID, then send ng proof of income, tapos wait na lang for approval. Ang funny thing nga lang is wala ako natanggap na email or text na nagsabing approve na ako. Nag-apply ako right before Holy Week, tapos bigla na lang next month tumating yung card sa office. Grabe, sobrang saya ko no kasi syempre first time ko talaga magkaroon ng credit card, tapos hindi kayo na-expect na ma-approve ako kasi wala namang text message ako na-receive or email na approve na yung application ko for Eastwest credit card. Lalo na wala naman akong active account with them. Pero siguro nakatulong din na may dalawa akong account sa Eastwest. Isa yung savings account na 6 years nang inactive at yung isa naman is payroll account na sa old employer ko pa. Baka kasi naisip nila na loyal ako kahit dormant na yung account ko. Kaya siguro ako na-approve. So, ayun, nung na-receive ko yung card, ibang level talaga na excitement, as in mixed emotion. Tuwa, gulat, tapos yung feeling na, uy, legit, adult na ako. Tapos nagulat pa ako kasi ang laki ng credit limit na ibinigay nila. So, alam nyo ba kung magkano yung binigay nila na credit limit? Eto, papakita ko sa inyo. Here yung binigay nila ng credit limit. Eto, 51,000. Legit na 51,000 yung ibinigay nila sa akin ng credit limit kahit na unang credit card ko tong Eastwest. Tapos ito naman 15,300 is ito yung pwede kong makuha na cash advance kay Eastwest o dun sa credit card ko. Tapos ito namang statement date, ito yung tuwing kailan or date kung kailan ako makaka-receive ng ESOA na tinatawag, or yung ESOA is doon nakalagay lahat nung transaction na ginawa mo para doon sa isang buwan, tapos kung magkano yung babayaran mo. Tapos ito naman, after mo ma-receive yung ESOA, meron kang 24 days para mabayaran yon. So ito yung credit limit, 51,000. So, diba? Unang credit card ko, pero 51,000 kagad yung ibinigay sa akin na credit limit ni Eastwest. Pero alam nyo ba na si Eastwest is kilala talaga siya for giving high credit limits kahit first timer ka pa lang na magkaroon ng credit card. So, paano ko nga ba ini-activate ito? So, paano ko ba ini-activate yung credit card ko? Tumawag ako sa Eastwest hotline, then may sasagot na agent, tapos hihingin lang nila yung mga details, bigay mo lang, lalo na yung card number, kailangan nila yan, so bigay mo lang din yun. Tapos, tatanungin ka kung meron ka na bang yung sa Easyway app, kasi yung sa akin meron akong Easyway app or yung app ni Eastwest. Yun nga lang, hindi ko na siya ma-open since nawala yung number ko dati or nawala yung cellphone ko, which is nandun yung number na ginagamit ko for Eastwest. Kaya hindi ko na siya ma-open. So, tinawag ko din yun. So, medyo mahaba-haba yung naging process sa akin. Tapos, hiningan din nila ako ng birth certificate para ma-update yung mother's maiden name ko sa system nila kasi kailangan din daw yun. Tapos, after a few days, naka-receive ako ng confirmation na update na daw yung information ko sa system nila. Pero, yung pag-activate ko ng credit card,
through their hotline is mabilis lang. After ko tumawag, tapos may sumagot na agent, tapos okay naman, smooth, nabigay ko lahat ng details. After nun, activated na yung card ko. So, meaning, pwede ko na siya kaagad gamitin or pwede na kaagad ako mag-swipe. So, I suggest na tawagan nyo na lang si East West sa hotline para mas madali yung pag-process ng activation ng credit card. Kaya ang nangyari yan is, after work ko, dumaan kaagad ako sa nearest East West branch para sana i-set yung PIN code or di kaya para ma-check ko kung legit ba talaga na activated na yung card ko or legit ba talaga na 50,000 yung credit limit ko, yung 51,000 yung credit limit ko. Kasi syempre nga, di ba wala ko na-receive na confirmation na approve yung application ko ng credit card kay East West. So, para ma-check kung legit pa yung card, nagpunta ako dun sa East West branch na merong kiosk para dun sa ATM or ATM machine. Tapos, pag saksa ko, nakakatawa lang kasi inilalagay ko yung 6 digits ng PIN code, tapos nag-error siya. I-report ko na sana siya kay East West na, bakit ganun? Hindi ko siya ma-activate or hindi ko malagyan ng PIN code. Yan pala, kapag credit card is 4 digits lang yung PIN code na kailangan mo ilagay. Tapos yun, after mo malagay yung 4 PIN code, activated na yun. I mean, napalitan na yung PIN code. Tapos, chinek ko yung balance. Ayun, 51,000 yan. Tapos, pwede siyang mag-cash advance through ATM din. Through ATM machine. So, nakakatawa lang. Siyempre, unang credit card ko si East West. So, hindi ko naman alam na 4 digits lang. Nasanay ako na 6 digits palagi inilalagay. Then, ayun, ikwento ko lang din, tinry ko siya nung unang beses nung bumili ako ng Nestea sa Tokyo, pang test lang kung gagana kasi malay ko na kahit na-check ko na siya dun sa East West machine or East West ATM machine, kahit na meron siyang laman, hindi naman siya gagana. Kinakabahan ako nung una, kaya ang ginawa ko, small items lang yung binili ko para if ever na hindi siya gumana, meron akong cash kasi baka mag-error or ma-decline. Pero ayun, smooth lang naman, wala nang pin na hinanap sa akin. Tapos, after ng transaction, meron ako na-receive na text message or text notification na successful yung payment or ginamit ko yung credit card para bumili ng ganito or ganyan. So, meron text notification na marireceive. Ang cool lang kasi real time mo din makikita yung statement gamit yung EasyWay app nila. Or yung mga transaction na ginawa mo gamit yung credit card, makikita mo dun sa EasyWay app nila. Napaka-convenient lang para sa akin. Napaka-convenient kasi cashless na yung payments. No need ka na magdala ng pera. Or if ever na gagamitin mo yung credit card, dapat may pangbayad ka din dun sa credit card. So, ganun yung ginawa ko. Pero syempre, hindi lang naman siya puro saya, hindi lang naman siya puro kaskas. After a few weeks naman, dumating yung billing statement. So, doon ko talaga na-realize na, okay, kailangan pala talaga bayaran ito on time. Mahirap na pag di mo siya binayaran on time, ikaw din yung kawawa. Ayun, since first timer ako, tinutukan ko talaga yung due date. Ayoko ma-charge ng interest or penalty. Buti na lang din may reminder sila through text or email. So, hindi mo talaga makakalimutan yung pagbayad. Pagdating naman sa payment, super convenient lang. Kasi pwede mo siyang bayaran through East West mobile app. Sa akin, ginagawa ko is nagtatransfer ako ng pera dun sa isang account ko kay East West, sa isang savings account ko kay East West. Tapos, through dun sa savings account ko, binabayaran ko yung credit card since pareha silang nandun sa EasyWay app. Isa lang yung account ko sa EasyWay app, yung app ni East West. Tapos, lahat ng account ko like credit card, savings account, and payroll account, nandun siya sa EasyWay app. So, makikita ko siya. Mas smooth yung transaction kapag ganon. Pero, pwede mo din naman siyang bayaran sa GCash, PayMaya,
or kahit sang bangko, pwede mo siyang bayaran. Yung pagbayad naman is wala ng pila, tapos hindi na din siya hassle kasi nga 'di ba? Ano na lang siya, hindi mo na kailangan pumunta ng bangko para para magbayad, over the counter na bayad, yun ba yung tawag doon? Ayun, kasi wala na siyang hassle. Tapos no excuse ka na talaga para malate sa pagbayad or sa payment. Ako personal, nagbayad talaga ako sa East West Mobile app kasi mas madali nga para sa akin. Pero sa inyo, depende. So, kung first time mo rin gumawa ng credit card katulad ko, ito yung mga tips na may bibigay ko sa inyo para iwas stress. First is don't spend beyond your means, or kung di mo kayang bayaran, next cut-off, wag mo na muna bilhin. Tapos second naman is always pay your bill on or before the due date. And third naman is track your expenses kahit sa notebook or app. Then fourth naman is treat your credit card as a tool, hindi extra money. Kasi pag inisip mo na yung credit card mo is extra money, naku, lagat ka. Malaki yung babayaran mo or pwede mong maubos yung credit limit mo. So, remember, ng credit card is hindi kalaban, pero pwede mo siya maging problema kung hindi mo siya gagamitin ng tama. So, always remember that. So, ayun, that's my first credit card journey with East West. A bit of trial and error, pero super worth it. Ang sarap din sa feeling na meron kang financial tool like credit card na pwede mong gamitin anytime, basta responsable ka sa paggamit. So yun, if you found this video helpful or kung gusto mo pa ng ganitong adulting stories, don't forget to like, share, and subscribe. See you on my next video, and remember, spend wisely and enjoy your adulting responsibility. Thank you.